Hello guys, ayan. Dito sa episode na to ni Attorney Claire, china-challenge niya rito si Idol Rafi. So, alam niyo naman na si Idol Rafi ay mahilig sa lie detector test. So dito sa episode na to, maraming kinover si Attorney Claire. Pero ito lang po yung pag-uusapan natin. Pakinggan muna natin si Attorney Claire. Guys, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Attorney Claire, kindly visit her YouTube channel and po Batas with Attorney Claire Castro. Feel free to subscribe sa kanyang channel. Paano kung ikaw kaya hamunin, Senator Rafi Tulfo? Di ba sinampahan ka ng kaso? Okay guys, question. Do you really think itong si Idol kakasa sa lie detector test? Tingin nyo? Ng iyong unang asawa? Paano kung hamunin kanyang ipalay detector test ka? Payag ka ba na sumalang sa lie detector test at kapag nalaman nagsisinungaling ka, ipakulong ka kagad? Okay ba yun sa'yo? Ito ang mga katanungan dapat mong sagutin. Totoo bang nawala ka kaya nakapag-file si Mrs. Julie Licop ng Petition for Declaration of Presumptive Death? Pangalawa, totoo bang nagpunta ka sa US at nag-file ka ng divorce laban kay Julie Licop? Pangatlo, nagpakasal ka nga bang muli at ito ay kay Cedonia Amos habang ikaw ay kasal pa kay Julie Licop pero binago mo ang pangalan ng tatay mo? Pang-apat, gumamit ka ba ng ibang pangalan para makapag-file ka ng divorce laban kay Julie Licop? Panglima, totoo bang American citizen ka? Pang-anim, nabanggit mo ba sa iyong COC na ikaw ay convicted for libel? Nag-falsify ka ba sa iyong certificate of candidacy? At kapag hindi ka nakapasa, payag ka bang mag-resign sa Senado? O magpakulong na lang? Katulad ng hamon mo sa iba. O kapag payag ka magpa-lie detector test, sagot ko na yung gastos. Lahat. Wow. In my skincare routine, I always like to use a Ayan. toner and I use the Oxycure Kapag ka naman na to, Lacto Attorney Claire, so i-skip ko na yung ads mo, ha? Tingin ko hindi ka papayag eh. Yun kasi ang panakot nila. Anong panakot ni Senator Rafi Tulfo? Lahat sila actually. Ilan si Senator Rafi Tulfo? Senator Bato? Senator Robin? Pero mas madalas ko madinig kasi si Senator Rafi sa kasi Senator Bato. Pag hindi ka pag nagsinungaling ka, ito pag ikaw napatunayan namin nagsinungaling, pakulong kita. Nako po. Palay detector test kita. Pag nalaman nagsinungaling ka, pakulong kita. Hindi ba unahan ng ano yan? Tapang yan, Attorney Claire, kaya... Ito nga guys yung nakakatawa. No? So everybody believes na napakabigat ng weight ng result ng lie detector test. Sabi nga nila, paulit-ulitin natin itong pinag-uusapan dito. Hindi po, unang-una sa lahat, hindi po admissible sa kahit anong court ang lie detector test. Because based on research, kung ikaw nga daw ay tinatawag na pathological liar, sinungaling, sanay kang magsinungaling na kaya mong paniwalaan ang isang kasinungalingan, papasa ka sa lie detector test. Diba? Sa totoo lang, marami abuses nangyayari dyan sa loob ng Senate. Yung ginagawa nila sa pagko-contempt. Again, paulit-ulit ko na sinasabi dun sa mga tao, sa mga resource person na napapahiya o pinapahiya ng mga senador na to. Feel free to file a complaint sa ginagawa ng mga senador na to. Kasi hindi naman na tama, hindi makatarungan. Hindi po basis ng kahit anong judgment ang lie detector test. At pagdating sa mga ganyang bagay, the only venue, isang korte, hindi po ang Senate. Ang Senate, they're just there, ini-invite nila in aid of legislation. When you see in aid of legislation, guys, para meron silang basis kung bakit nila ginagawa ang batas na to. Ano ang pinoprotektahan ng batas na to? Sino ang makikinabang at sino ang possible na
na poprotektahan ng batas na to. Yun lang naman yun. Pero yung ginagawa nila dyan, one of the topics na na-discuss na rin actually ni Attorney Claire, is nasasagasaan na rin po ang constitutional rights ng mga accused. Okay? Whether yan po ay civil, administratibo o kriminal, meron po tayong tinatawag na rights of the accused. Kasi pag ikaw yung nagsampa ng reklamo, ikaw nagsampa ng kaso, hindi ibig sabihin Bible truth. Yan ang mga terminology ni Rafi Tulfo. Hindi Bible truth yung sinasabi mo. By the way, quick shoutout po dun sa tawag dito. Puntahan ko lang mabilis ha. Actually, suki po ako ng ng crispy. Ang tawag dyan? Crispy dinuguan. Diyan sa may Binyan. Dinadayo ko po ang Binyan kahit napakalayo ko po sa Binyan. Dahil paborito ko po ang kanilang crispy dinuguan. Ayan. Pakita lang natin mabilis. Guys, napakasarap po ng mga luto nila dyan. Monets dinuguan. This is just right across Chef RV Manabat's Pastry Shop. Pagka may nagbe-birthday po kasi na mga importanteng tao, doon po ako bumibili ng cake sa kay Chef RV. Yan. Ang special, syempre, bigyan mo ng special. Then sabi ko, parang sarap nito Siguro magto 2 years na akong pabalik-balik dyan. Wala po silang, sarado po sila pag Saturday and Sunday. And then pagdating po ng Monday to Friday, open po sila hanggang I think 11 to 1. Tapos sa hapon, nagsasara po sila in between. Bukas po sila ng 4 to 8. Napakasarap po ng crispy dinuguan. Hindi po kayo magsisisi lalo na po sa mga mahilig sa dinuguan. At saka yung mga food options po nila dyan, napakasarap din po. Ayan, pre-nomote natin. Ba't natin siya pre-nomote? Kasi just this week, binisita ko siya. Bumili ako ng 2 order ng menudo. Napakasarap din ng menudo nila, guys. No? At sobrang nakaka-addict yung mga nila. Very addictive. Tapos sabi niya sa akin, vlogger ka ba? Sabi ko, opo. Ni diba? Pinapanood ko kayo kina Attorney Libayan, tsaka ni Attorney Claire, tsaka sila Kaayo, Teacher Mark. So, yes po. So, ayun nga, quick shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat. Kahit sarado sila guys sa tanghali, may message ko lang yan. Daan po ako, order po ako. Yan. Balikan natin si Attorney. Napakasarap po. Dati daw siyang Tulfonatics na because na napapanood niya yung mga videos natin, doon niya na-realize may point tayo. Okay, may point tayo. May nga. And nakakatuwa na may nagigising tayong isang tao. May namumula tayong isang tao. Kasi hindi natin dapat tinotolerate ang mga bagay na mali. Lalong-lalo na kung ito ay panglalamang sa kapwa. Okay? Hindi ko naman sinasabing si Rafi Tulfo. Kahit sino yan, guys. We should not tolerate this kind of attitude na may nilalamangan tayong kababayan. This is the very reason why we are reacting to most of the videos of Rafi Tulfo and other politicians. Sana guys, itong ginagawa natin, pag-uusap natin tungkol sa mga ginagawa ng mga senador natin ngayon, ng mga politiko natin ngayon. Sana hindi lang natin siya pinag-uusapan. Sana itinatatak din natin sa isip natin na ito yung mga tao na hindi natin kailangan sa Senado. They use their influence, they use their powers. Halimbawa na lang, one of the other people na talaga namang nabubwisit ako. Hindi ako galit or naiinis sa personal level kay Senator Bato de la Rosa, pero lagi ko lang siya nakikita
na nagsiselfie, guys, sa social media niya. Diba? Oo, personal nga yun. Wala na ako nakita kung hindi pa mamasyal eh. Hindi gaya ni Senator Bongo. Si Senator Bongo, very busy siya sa pag-i-establish ng malasakit centers. Pinaparami niya po ang malasakit centers. Not only that, isa rin po siya sa mga nagsispearhead na mas maging maganda ang mga health facility po ng mga Pilipino. Government health facilities ng mga Pilipino. Health center. Ngayon yung hospital. Isa po siya sa mga author, no? Principal author ng pagkakaroon po ng mga specialty hospital sa iba't ibang parte ng Pilipinas. In short, ang Philippine Heart Center lang, Center National Kidney Institute, ang Children's Hospital at kung ano-ano pa, hindi na lang po siya magiging located sa Metro Manila. Magkakaroon na po siya ng mga branches outside of Metro Manila, which is very good. Diba? Siyempre, chairman kasi po siya rin ng health, diba? So, ito yung mga bagay na I was expecting for Senator Bato. Bakit? Kasi naniniwala ako lahat ng dumidikit kay PRRD talaga namang di-kalibre at di-kalidad. Hindi ko makita kay Senator Bato yan. Marami rin bagay sa ginagawa ni Senator Bato na hindi ko magets. Na ini-expect ko na dapat alam niya. Like halimbawa, separation of power. Imagine niyo gusto ipatawag ni Raffy Tulfo yung judge na ayaw mag-issue ng search warrant as explained already by Attorney Claire. Baka hindi si judge ang tamang tao, ang tamang korte na dapat mag-issue sa inyo ng search warrant dahil hindi yan nasasaklaw sa kanyang jurisdiction. Kasi guys, pagdating sa mga ganitong bagay, may tinatawag din po tayo mga jurisdiction. Jurisdiction over subject matter, jurisdiction res, and so on and so forth. So kailangan may apat na May apat na ng jurisdiction. So mas magiging mali pa si judge kung mag-i-issue siya ng isang search warrant na hindi naman pala under ng kanyang jurisdiction. Diba? Yun yung problema natin guys eh. Meron tayong mga ganitong tao, mga ganitong senador, na palapad ng papel. Kaka-upload ko lang guys ng isang video ko. Na kahit pala terminally ill na si Secretary Toots Ople, nagtatrabaho pa rin siya. Silently nagtatrabaho siya para sa kapakanan ng mga OFW. Samantalang si Raffy Tulfo, ano ang ginagawa niya? Nagpapalapad ng papel, babanatan si Secretary Toots Ople. Mas marami pa yata na achieve si Secretary Toots Ople dyan sa less than 2 years niya na pagiging secretary. Compared naman kay Raffy Tulfo. Ano nagawa ni Raffy Tulfo para sa mga OFW? May naipasabang batas? Alam niyo ba na dahil na rin kay Toots Ople kung bakit yung dating may bayad na OEC, tinanggal na? Dahil din kay Toots Ople kung bakit digitalized na? Nagkaroon ng DMW app. Isa yan sa mga plinano programa na gusto niya. And finally, one of the things na ginagawa niya para sa mga cancer patient OFW is gusto niya magkaroon ng privileges sa mga OFW na may cancer. Naisip ba ni Raffy Tulfo? Hindi rin. And yet, ang pinapalakpakan sa lahat ng ito si Raffy Tulfo. Is that even fair? Hindi. Raffy Tulfo is everywhere. Lahat sinasaklawan niya, lahat sinasapawan niya. Diba? Tama ba yan? Hindi. O ngayon, kung gamitin natin kay Raffy Tulfo yung paborito niyang ginagamit para ma-justify na yung taong to, ang tawag dyan, itong taong to, guilty or not guilty is by the use of lie detector. Hindi gamitin natin lie detector. Unfortunately, iba rin ang karakas ni Raffy Tulfo pagdating sa lie detector. Definitely. Una, hindi niya yung gagamitin, hindi siya papayag dyan. Ang irarasan niya dyan, di ba dapat voluntary yan? Diba? Hindi yan papayag. Sino maniniwalang papayag yan? Of course, hindi yan papayag. Ayoko na lang sabihin na pathological liar siya, diba? Well, hindi naman siya sinungaling, I would say. No, hindi naman siya sinungaling. Pero ang hilig niyang mangbardagol, at the end of the day, pag problema ng mga ganyang bagay, babay na siya. Diba?
commercial lang. Anyway guys, ayun. Ako ko. Ako naniniwala kung hindi papayag si Raffy Tulfo dyan. Hindi kakasa si Raffy Tulfo sa lie detector test challenge ni Attorney Claire. Alam naman natin kung anong sisigaw niyan, due process. Hindi naman kayo korte. Kaya ikaw nga, hindi ka korte. Hindi ka nga judge. Wala ka nga alam sa batas, di ba? Ano ba alam mo? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Doon guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Attorney Claire, please feel free po na bisitahin ang kanyang site and kanyang page at mag-subscribe na rin kayo. Bye guys!